Nako, mamaya na ho natin babaran. Ay, ang naging speech na yan nitong si Mayor Baste Duterte dyan sa grand launching ng Rage Coalition dyan sa Cebu City. At dito rin ho sa video na to. Nako, itong si Larry Gadon, bumubula na naman ho bibig. Galit na naman ho sa mga DDS. Ito talaga siguro, hindi ka na nga pinagpapansin. Dakdak ka pa ng dakdak. Manahimik ka dyan, Gadon. Wala kang bilang. Anak ng tokwa, yung trabaho mo ang atupagin mo. Baka sakali matulungan mo yung amo mong bangag. Diba? Ito matindi dito mga kababayan. Ha? Di na nga ho sila makakuha ng boto dyan sa House of Representatives para maihatid sa Senado yung impeachment laban dito kay VP Sara. Ngayon ho, meron hong umuugong na rego doon sa Senado. Sabi naman nila, pagka meron daw hong mga ganyang usapin tapos kumakalat sa media, hindi daw ho natutuloy yan. Sa bagay, lagi namang may first time. Pero bago lahat ng yan, isa like at subscribe. Masaya na ho tayo yan at sa mga gusto sumal sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin itong usapin ng rego doon sa Senado. I serve at the pleasure of my peers. Yan ho ang sagot nitong si Tuta Soto, kaugnay dyan sa mga usapin, mga kumakalat na usap-usapan sa mundo ng social media na papatalsikin na daw ho siya bilang Senate President ng kanyang mga kasama. Pambihira, hindi pa ho presidente si VP Sara niyan. Di pa ho presidente pero dumadagungdung ho ang kanyang pwersa sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Sa House of Representatives, nagkakasakit ang mga congressman. Sa Senado naman, gusto ho nila palitan ang kanilang tagapangasiwa, ika nga. Ipinagpapasa Diyos na lang daw ni Senate President Tito Soto ang bali-balitang kudita para patalsikin siya bilang leader ng Senado. Ayon kay Soto, nakarating na sa kanya ang balita pero tiwala siyang nagawa niya ang kanyang tungkulin alisunod sa konstitusyon. Pambira, anong tungkulin? Konstitusyon. Brad, Senate President ka, hindi mo man lamang manombrahan itong si Pinky, diba, sa Blue Ribbon Committee. Hindi mo man lamang masabihan na, oy Ping ha, pro tempore ka na, chairperson ka pa ng Blue Ribbon. Inaasahan ka na sa bayan ng Pilipino na makakapag-deliver ng resulta. At ika nga ay matuldukan na yung usapin na yan na mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, tila bagang multo sa kaisipan na sambayan ng Pilipino na mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, hindi nila malaman kung saan napunta at sinong mastermind. Alam naman natin, gusto lang natin manggaling sa bibig ni Ping Lacson. Mastermind dito sa issue ng mga maanumalyang flood control project. Hindi mo nagawa ang iyong tungkulin na nakabatay sa saligang batas. Kasi kung nagawa mo ang iyong tungkulin ngayong mga panahon na to, naisiwalat na sambayan ng Pilipino. Kung sino nga bang mastermind diyan sa issue ng mga maanumalyang flood control. Lumabas ang mga ulat tungkol sa planong kudita sa gitna ng usaping kaugnay sa posibleng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang problema dito mga kababayan, as much as possible, kung maaari lang naman ang maging pinuno, ang tawag doon, yung presiding officer, kung tawagin nila yan di ba? Leader dyan sa impeachment o yung tagapangasiwa, dapat abogado, di ba? Kasi pagka gumraduate sa One Bull University, major in Mahjong, yari tayo dyan. Hindi ho pwede yan na maging presiding officer dyan sa impeachment ni VP Sara. Tayo naman ho kasi dito sa PHFT, tanggap naman natin kung sakaling aakyat sa Senado impeachment, no problem. Arglado, di ba? Walang problema. Tuloy nyo yan kung itutuloy, walang problema. Goods tayo dyan. Ang problema natin dito, pagka sinto-sinto yung magiging presiding officer. Nakita nyo yung kay Chis Escudero, nakabatay sa batas, nakabatay sa mga president, nakabatay sa kanyang pinag-aralan bilang abogado, nakabatay sa mga desisyon ng korte, nakabatay sa mga nagdaang impeachment trial, yung kanyang mga desisyon. Ito si One Bull, baka pagka ito nagdesisyon, nakabatay sa One Bull University, doon ho tayo magkakaproblema. Una nang iginiit ni Soto na i-convene nila
ang Senado bilang impeachment court. Oras na matanggap ang articles of impeachment mula sa Kamara. Na magbobotohan pa lang bukas May 11. Yan ho ang pinaka-latest kaugnay dyan sa ano na yan, kudita. Hindi pa ho presidente si VP Sara. Pero dito sa PH update, yung impluensya per sa lakas, ramdam na ho natin na ibang klase ho itong si Vice President Sara Duterte. Isipin nyo na lang, di pa presidente yan. 3 taon nang sinisiraan yan. Pero yung talagang impluensya, talagang persa niya, napakatindi ho. Napakatindi ho ni VP. Di ko alam kung kayo ho ba nararamdaman nyo. Kasi ako ramdam ko dito sa PH Update. Nakikita ko kung gaano kalakas itong si VP Sara. Gaano katindi yung kanyang presensya sa political landscape sa Pilipinas. Di ba? Mantakan nyo ho mga kababayan, vice presidente siya. Pero kung titingnan natin, yung talagang lakas na lamang na natitira sa kanya. Wala siyang posisyon sa gabinete. Di ba? Umalis siya sa ano. Wala. Kumbaga yung 32 million na mandato na lang talaga na binigay sa kanya na sambayan ng Pilipino ang ating pinangahawakan dito. At yung 32 million na yon, ngayong mga panahon na to, nakikita ho natin. Diyan sa nangyayari sa House of Representatives na kung saan maraming lalagnatin, maraming magkakasakit, maraming papasyal sa mga kabit ng mga congressman bukas o ngayong araw na to. Kaya hindi ho sila papasok. Diyan naman sa Senado, dahil nga mag-impeachment, tanggalin natin yung mga dinadaan sa kulay ng buhok. Yung ginugulang ba? Di ba sa basketball merong ganon? Yung idinadaan sa gulang, minamama. Di ba? Kahit na hindi naman talaga magaling, ano yung pinapaandar kagulangan yung pinapaandar. Yung ginagawa na yung Soto dyan sa Senado, ganyan ang panggugulang. Di ba? Kaya kung sakaling palitan yan, itong si Senator Alan Peter Cayetano, siya ho tayo sa unang magbubunhi dito sa PH Update. Ito na. Rerekta na ho tayo dito sa isa sa mga tauhan ni Marcos Jr. na di natin malaman kung anong nakain nito. Nakakain siguro ng blade ito kaya ganito magsalita. Aking bariin na kinukundina ang mga paratang sa mga miyembro ng Justice Committee dito sa ginawa nilang pagdinig sa impeachment complaint kay VP Sara. Yan. Sinasabi nila na binayaran daw yung mga congressman na napakalabo. Di naman namin sinasabi. Ngayon, hindi binayaran ngayon. Hindi binayaran ngayon yan. Ang nababasa ko, matagal nang bayad yung mga yan. Ngayon, hindi. Ito naman si Gadon. Ano ka naman panis na balita sa'yo. Yan napapangit sa'yo kaya walang nanonood Napapanisan ka ng balita, Brad. Matagal na. Kung pinag-uusapan yung mga congressman na gusto nga impeach si VP Sara, kung nabayaran sila ngayon, hindi. Baka hindi sila nabayaran ngayon. Baka nabayaran sila dati. Biyara talaga to si... Napakaraming ebidensya, napakaraming grounds at mga documentary evidence at mga testimonies na nanggaling sa AMLC, sa COA, kay Senator Trillanes at sa mga bank records. Napakarami niyan. At kung bubuksan pa nga yung BIR, ay makikita natin doon na talagang kahit yung salin, yung mga salin ni VP Sara ay puro kasinungalingan at puro mali ang mga entries nito. At dito natin makikita na talagang ang mga miyembro ng Justice Committee ay bumoto ng sang-ayon sa kanilang konsensya. Lari ka doon ito advice ko sa iyo. Alam ko na matanda ka sa akin, alam ko na mahusay ka sa akin. Naging abogado ka, smart nga lang. Di ba? Pagaling ka sa akin. Pero subukan mo one time, subukan mo. Mag-vlog ka na hindi galit. Cool ka lang dapat. Anak na to ka. Yung labanan kasi sa social media, pagka napikon ka, talo ka, ganun yun. Ngayon kung asar talo ka, anak na to ka, huwag ka mag-vlog. Pag mumukha si Raulo dyan, di pwede yung ganun. Di ba? One time, big time. Mag-vlog ka na hindi nanlilisik yung mata mo. Huwag yung parang luluwa na yung mata mo sa galit, no? Huwag ganun.
Oh. at sang-ayon doon sa You know, kanilang gagalit na siya. nasaksihan at nakita ng mga Oh. ebidensya. Yan. Ang talagang may bayad dyan, ang binayaran ay yung mga pilit pa rin na nagtatanggol na kahit na sa kabila ng napakatibay ng mga ebidensya, ng mga grounds, ay pilit pa rin nilang sinasabi na walang kasalanan, walang kasalanan. Ano ba mga bulag kayo, no? Hindi lang kayo bulag, kayo. Nabip ka tuloy. Tayo ho, tayo naman dito sa PH Update, kung sakaling babayaran, ang pambabayad ni BP Sara sa atin, yung magiging trabaho niya sa 2028. Yun, tatanggapin kong bayad yun. Di ba? Yung ibibigay niyang trabaho sa sambayan ng Pilipino, yung trabaho na walang pagnanakaw, yung trabaho na walang insertion, yung trabaho na walang unprogram appropriation, yung trabaho na walang ghost project at walang mga substandard project. Yun ang trabaho ni VP Sara na ipambabayad sa atin at atin niyang malugod na tatanggapin sa 2028. Willing naman tayo tanggapin yung mga ganong klaseng kabayaran na kung sino man ang umupo sa Malacanang, basta siguraduhin nila na mauna ang kapakanan ng mga ordinaryong pamilyang Pilipino. Yun ho ang atin dito. Ay, sa ayon sa gusto ng kung sino man ang uupo dyan, kahit nga ikaw, kailangan kang bayaran. Ito naman si Gadon. Di ko alam kung anong pinambabayad sa'yo. Tayo kasi ang hinihintay nating kabayaran sa mga Duterte. Personally, dito sa PH Update, mabigyan ng pagkakataon yung susunod na henerasyon, yung ating mga anak, magiging apo, na magkaroon ng magandang buhay. Di ba? Yung anak ng toka, ngayong mga panahon na to, wala ho tayong maaasahan sa pamahalaan. Di ba? Puro ayuda. Di kalidad na trabaho. Di ba? Di kalidad na serbisyo. Wala ho yan sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Yun ang hinihingi nating kabayaran. Makapag-deliver ang susunod na leader ng kapakipakinabang na reforma para sa mga ordinaryong Pilipino. Pero kabayarang pera ibibigay na personal sa atin nitong si VP Sara. Ang unang tanong natin, para saan? Diba? Para saan? Diba? Ang pagsuporta natin kay VP Sara mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang sa kanya dahil sa prinsipyo at paninindigan. Hindi ho tayo kailangan kitain, hindi ho tayo kailangan hindi ho natin kailangan makadaupang palad, makakwentuhan o makaklose kagaya nitong si Madriaga, si VP Sara para lamang maipagduldulan sa pagmumukha nila na taga-suporta nila tayo. Hindi ho natin kailangan yon. Tayo dito naniniwala na pagka naging presidente si VP Sara, malaki ang magiging chance. Kumbaga, yung chance na mabago ang kapalaran ng ating mga susunod na henerasyon, tataas ho yan. No? Pero yung pagbayad kay Larry Gadon, hindi ko alam kung ano yung bayad na sinasabi niya. Yung bayad na tatanggapin natin, yung matinong trabaho na manggagaling kay VP Sara. Yung mga Justice Committee members pa ang Yan inyong kasi ang problema sa iyo doon Sa totoo lang, yan kasi ang problema sa iyo. Puro bayad ang nasa utak mo. Pwede ba kahit isang beses lang, pag salita ka, wag mong isama yung bayad sa opening sa album pa lang, bayad na kagad. Bayaran ka ba? yung paparatangan. Kayo ang mga binayaran. Hindi kayo hindi kayo Walang yaka, bayad na naman. Kapal talaga ng mukha nitong Gadon na to. Ako, Gadon, nakagalit mo ako Bubulgar ko, nalalaman ko sa'yo. Huwag mo akong subukan, Gadon. Naku, mayayari ka talaga. Baka hindi pa naiturong mastermind yung amo mo, yung mga kalokohan mo, ibubulgar ko na. tatanggol kay Sara kung hindi kayo binayaran. Oy. Ano, bulgar ko na, nalalaman ko kay Gadon. Si Gadon ay mahilig kumanta at manggitara. Masyado ka ba, Brad? Ito ko, wala kang bilang dito, kumbaga, ano ko lang dito, patalastas para lang may mapagtripan ako. Ito, putaw tayo dito kay Baculaw. Nako, matindi ho itong balita na to. Impeachment ni VP Sara. Pagbobotohan ng Kamara sa plenaryo bukas. Nako, ito matindi dito mga kababayan. Yay! Tatanggaping tumakbo
Ito ho yun. Blacklisted o hindi natatanggaping tumakbo sa ilalim ng Partido Demokratiko Pilipinas ang mga mambabatas na boboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Alam nyo, malaking big deal ito para sa akin, ha. Kung siguro ngayong mga panahon na to, wala yan, wala kwenta yan. PDP laban, di naman partido ni Sara Duterte yan. Hindi ho yun. Ngayong mga panahon na to, mula doon sa umpisa hanggang ngayon sa kalagitnaan, katangi-tanging PDP laban. Kahit na hindi kasali dyan si VP Sara, kasi si Mayor Baste ang leader dyan at tayo naniniwala na sa mabuting kamay ang PDP laban na yan. Diba? Kahit na sabihin ni VP Sara na hindi siya miyembro niyan, hindi siya parte niyan, at hindi siya tatakbo sa ilalim niyan, understood na ho yun. Dahil nga malamang sa malamang magiging independent tong si VP. Gusto niya magiging partido niya sa bayan ng Pilipinas. Di ko alam ang political strategy ni VP Sara sa 2028. Hindi naman ho natin kasing galing bumasa itong si Prof. Malutikia, diba? Yung mga political analyst talaga. Pero ang ating nakikita dito, kahit na hindi miyembro ng PDP laban itong si VP Sara at hindi siya tatakbo sa ilalim nitong partido na to, maliwanag ho dito sa mga politiko na to, especially dyan sa House of Representatives, kung gusto nilang mailinya na sila ay kapartido ni VP Sara o kapartido ng mga Duterte sa 2028, maliwanag pa sa sikat ng araw na dapat ang partido mo, PDP. Okay? Ito akin lang naman to. Pwede ako magkamali. Di naman tayo eksperto, professional dito. Kumbaga, ito lang yung mga nababasa natin sa mga mga kaganapan. Pwede akong mali dito. Di ba? Pwede akong mali dito. Walang partido si VP kasi hugpong lokal yan. Ngayon, kung ngayong mga panahon na to, isa sa mga sumusuportang partido kay BP ang PDP laban at ang namumuno dyan si Mayor Baste Duterte at ang dating namumuno dyan is itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pagtakbo ni BP Sara sa 2028, BP Sara Duterte tumatakbo ng pagka-presidente. Maliwanag pa sa sikat ng araw na ikaw ay kaalyado ng mga Duterte kung ikaw ay tatakbo sa ilalim ng ticket ng PDP laban. Yun ho ang ating sigurado dito. Ngayon, kung ikaw ay boboto laban dito kay BP Sara, diyan sa pabor sa impeachment sa ngayong araw na to, malaki magiging problema mo. Kasi automatic, blacklisted ka na sa PDP kung sakaling maging paborable ka dyan sa pag-impeach na yan dito kay BP Sara dyan sa House of Representatives. Sino na nagbibigay ng diin dyan sa na yan? Sa impeachment na yan? INC, ayaw ho nila. INC, Iglesia ni Cristo, ayaw ho nila. Yung ibang mga political parties, nagsalita na rin na hindi nila suportado yung impeachment. Yung ibang mga religious group, nagpahayag na rin na hindi nila suportado yung impeachment. Ito naman ho ngayon, PDP laban, partido nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpahayag na din na kung sakaling paborable ka dyan, magiging blacklisted ka na at hindi ka na pwedeng tumakbo sa ilalim nitong partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Palakpakan, napakagandang moves niya para dyan sa PDP laban. Ganda. Approve. 10,000% ho tayo siyang ayon dyan sa ginawang galaw na yan ng PDP. Blacklisted o hindi na tatanggaping tumakbo sa ilalim ng PDP laban ang mga mambabatas na bobotong pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bukas po magkakaalaman sa plenaryo ng Kamara kung muli bang mapapatalsik sa pwesto ang bise. Ania sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Sa hinabahaba ng deliberasyon, botohan, sagutan at paghihintay, sa plenaryo rin sa Kamara ang tuloy ng impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Bukas, May 11, ipepresenta ng House Committee on Justice ang kanilang report sa Articles of Impeachment. Sabi ni Committee Chairwoman Jervil Luistro, handa silang depensahan kung paano nila nakitaan ang probable cause o sapat na basihan ng impeachment. We will anticipate that there will be debate. Yan. Pwede rin natin i-anticipate the proceeding that we had in the Justice Committee might be questioned by some of the members of the House. But we will be responding to all the questions of the
House members. Katunayan, wala raw nararamdamang pressure si Congresswoman Luistro patungkol sa butuhan. Tatalima lang naman daw Yan. kasi sila sa sinasabi ng saligang batas. Naku! Wala po akong naramdamang pressure, neither from the leadership nor from the INC. This is not a matter of choice. This is a matter of duty. After you have considered the evidence, Gusto ko makita duty nitong si Bacolao pagka presidente na si BP Sara. Duty pala ha. Pag presidente na si BP Sara, sabihin mo dun sa asawa mo, magbayad na siya dun sa di umanong utang niya sa law firm nitong si Attorney Manscarpio. Okay? after you have considered the party position, I think at the end of the day, ang dapat isipin, or sana ang isipin, will be for the best interest of the Philippine nation. Paano naman kung may humarang sa findings ng komite? Ayon kay Luistro, wala silang kinababahala dyan. Yeah. They will be making manifestations. They will be raising questions, perhaps on constitutionality. Sinasabi ko I think that's part of due process. So that there will be thorough deliberation before the voting. Sabi naman ni House Justice Committee member Joel Chua sa programang Politika All the Way ng One News, mahihirapan ng kumontra ang mga kaalyado ni VP Sara sa impeachment dahil nakakalunod na raw ang mga ebidensya laban sa bise. Sabi nga nila, di ba, ang hustisya dapat nakapiring. Nakapiring, Oo. Paano mo sasabihin na no? Kung wala namang ebidensya pinresenta yung kabila, wala namang ebidensya para ibangga dito sa mga aligasyon. Yan ang problema mo. Yan ang malaki yung problema kayo mga congressman na nagtutulak ng impeachment ni VP Sara. Nakabase kayo doon sa sasabihin ng kampo ni VP Sara. Anak ng toko, hindi nga kailangan magpresenta ng kampo ni VP Sara. Diba? Hindi nga kanila kailangan mag-rebut doon sa mga kasinungalingan dyan sa Injustice Committee. Sambayan ng Pilipino nagpapasinungaling ha. Nakakahuli doon sa mga butas ng mga argumento nitong si Bacolao dyan sa Injustice Committee. Laban sa Lang nga kayo kanila. So we're giving them their days in court. Exactly. Oh. Pero never naman sila Exactly. umapo. Diba? Sinabi pa nga niya, bloodbath. Oh. So yung bloodbath, nawala, naging bubble bath. Samantala, para sa Partido Okay lang yan? Hindi, okay. Ano na ho tayo dyan? Kumbaga, from bloodbath, naging bubble bath. Okay lang yan. Di ho tayo, nga, tinatablad ng mga ganyang klaseng chip shot nitong mga alipores nitong si Marcos Jr. Alipores nitong si Sandro Marcos. Nakwenta. Ang tanong dito, bakit gustong tanggalin si Tuta Soto? Ang tanong dito, bakit ang daming magkakasakit bukas diyan sa injustice, diyan sa plenaryo? Di ba na mga congressman? Yan ang tanong dito. Demokratiko Pilipino o PDP laban, hindi sinserong paghahangad sa pananagutan ang impeachment laban sa bise. Yeah. Pamumulitika lang daw ito sa pagtakbo niya sa pagkapangulo sa 2028. Kaya ang mga mambabatas daw na bobotong pabor sa impeachment, Yeah. mabablacklist o hindi natatanggaping tumakbo sa ilalim ng PDP. Nako. Posible pa raw suportahan ng partido ang mga makakalaban ng mga ito. Yan. Anila, hindi raw ito pagbabanta kundi isang political accountability. Itinalaga bilang pangulo ng partido ang kapatid ni VP Sara na si Davao Mayor Baste Duterte noong nakaraang buwan. Samantala, nagtipon-tipon ang daang-daang taga-suporta ng bise sa Rizal Park sa Davao City nitong Sabado. Layon daw nilang magkaisa at manalangin para kondinahin ang anilay panggigipit kay VP Sara. Nasa The Hague sa the Netherlands ngayon ang bise at nakatakdang bumiyahe sa 4 pang bansa. Di bababa sa 106 na mga kongresista ang kinakailangan bumotong pabor para ma-impeach ulit ng Kamara si VP Sara. Kung ma-impeach, agad-agad magkukonvene ang Senado na tatayo bilang impeachment court. Dadalo naman kaya ang bise sa kanyang paglilitis? I wish to believe na dadating ang Vice Presidente. This is her last opportunity to present her evidence. And if she will be missing this opportunity, then we have reason to believe na baka nga mag-result ito sa conviction. Yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Nako, yan na nga ba sinasabi natin? Yan si Bacolao, binubola lang ho tayo. Di dumalo.
diyan sa plenaryo, sa botohan, magre-resulta yan sa conviction. Kalokohan. Sabihin nyo, ika nga pinipigayan nyo na lahat ng pwede nyong pigain dito sa usapin ng impeachment. Pati pagdalo ni BP Sara, gusto nyo nang gawing issue para sabihin na may kasalanan siya, ayaw niya sumagot. Kabalbalan. Wala akong katotohanan yan. Kung hindi siya sagot si BP Sara, ibig sabihin, mga walang kwenta yung mga nasa Injustice Committee at mga pangit, mga mukhang bakula o kaya yung siputin itong si BP Sara. Dito sa bahagi ng video natin na to. Ito yung plan B. Ito ang ating plan B. Humanda-handa kayo Ito, kumbaga, heavy gat itong si Mayor Baste Duterte. Ito ang, ito yung nakikita kong Duterte. Ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mas matindi ho ang gagawin ito kaysa itong si Mayor Baste. Kaya tayo kahit ano man ang mga plano ng mama na yan, susuportahan ho natin yan all the way. Wala ko na ho tayo maraming segue dito. Namnamin ho natin ang bawat sasabihin ng ating plan B dito sa video na to. Game! Ako, magtanaw ko sa mga taong gaantos. Kapoy kay tanawon. Di ko ganahan nga mao maning mag-uul kaayo ko. Mag-uul ka. Alis na ako pero hindi ko pa paputulin tong video. Enjoy lang ho natin ang pagsasalita nitong si Mayor Baste Duterte. Ayoko. Kaya ang atong administrasyon under kang bangag way laing gihimo ba? Way laing gihimo. Giuna lang niya ang iyakang perpetuation sa ilakang termino. Murag tan-aw na ko ingana Kinagsugod na kadtong unsa. Kadtong nagpadagan sila People's Initiative, tagaan nila kwarta ang tao para papirmahon dito murag some sort of similar dito sa plebiscite nga pwede na nato i-extend ang termino anin tawhanan Mauna, kami una dito sa Davao ni-react kay di man mi gusto. Kay o gusto pa na sa among amahan noon sa pagkanayanto gibuhat na unta namo na pero akong amahan abogado. Ang core sa pagkatao sa akong amahan ang konstitusyon sa Pilipinas. Mo nang gibadlong naman pod gyud namo. Ngadtong 2016 mudagan siya. Yung nananamo nga ayaw na. Kibaw makita man namo nga unsa kagubot ang politika gyud sa Pilipinas. Mo bitaw na karon nakakita gyud ta og panghitabo nga giubanan sa kong igsuon si Bongbong Marcos pagkahuman iharap po di ang kalaban. Unya gikan adto pagsugod pa lang kibaw ba mo nakabantay ko nga magkandalitsi na gyud tong unsa kaning termino sa presidente kadtong gibuhian nila nga alleged narco-politician si Laila de Lima. Kay unang-una balikan nato ang plataporma ni former President Rodrigo Roa Duterte, drugs and corruption. Unya tan-awa ninyo karon unsay nibalik. Nibalik ang drugs, nibalik ang corruption, insurgency, ang mga bata nga sayang kaayo nga naon tay utok nga pwede ni pasudlon o gobyerno mga idealista unta. Patrabahoon nimo, manaka na no og bukid. Tanang problema nga nawagtang na unta way laing gibuhat ning bangag nga presidente giuli ra niya tanan kay ngano kay tan-aw niya maoy mahimo niyang kauban para lang wa say kontra nga akong igsuon gagitan-aw niya na kontra wa man pod minang hilabot nila giendorso gani sa sakong igsuon para mahimo sang presidente pangutan-on ta mo Cebu kana si Bongbong Marcos
modaog na dire sa inyong probinsya kung wa na siya gi-endorso ni Inday Sara. Ingon paganis John Abinis, ikaw Marcos yawa yung ka na si John Abinis ang lingaw ko siyang dagboy. Hindi mo garon. Nakoy istorya. Nakoy gusto ipaabot kay ang ginaatubang nato karon impeachment man ni Vice President Inday Sara. Tan-awa ninyo. Moingon sila 200 kapin na daw ang ilahang mga congressman ko no nga unsa nga moboto for impeachment. O di butanda lang na ana. Dire sa Cebu murag ang naibaw-an ako wa gyud ni boto kaniadto pa sila PJ Garcia o Cutie Del Mar. Mo na karon ni amang ko dire gusto na ko ni kaninga higayon gusto na ko gamiton nga moingon sa akong kinasing-kasing nga pasalamat nga nibarog mo para sa ako ang igsoon ug labi na para sa akong amahan. Salamat kayo ana ng duha. So naaman tayo nadunggan nga ning gawas nga unsa ni. Unsa may ihatag ko no sa mga congressman kung affirmative sila for impeachment. So na ay 200 million infra kanistorya niya basta ingno na tangin na preso na di pa bata pa kay ko sinuod lang hindi na mapugayo pero kanang gasogo sa iladya nga bata nga murag tumboy kana sa charis wa pagani siguro nagibolbol pagkaway angay gana ng putang inahan na. I'm very British eh. Buta. Utang igit ng bataan eh. Boyset yun. Ay, balikon sana ko na kung gusto istorya. Kaning ang kada congressman kuno, ibutang natos kuno ha, kaya basi ingno nila nga maugin kuno 200 million infra projects. Oh, okay? 3 million per month in 12 months. Unya 20 million cash. Kaning 3 months per month MOO ini. Kaning 20 million cash murag upfront na lamsam na hatag. So maoning madawat ko no sa mga congressman nga moboto og yes to impeachment. Ay unya na bana kay ka. Karon og kwentahon nato ba? Kwentahon nato. Kaning 200 million infra projects will amount kung 200 ang ilang ginaingon because that is what they're claiming. 40 billion pesos na. Kaning 3 million per month times 12 months 7.2 billion. Okay? Kaning cash nga diretso ihatag as payment siguro to say yes for the impeachment 20 million for 200 congressmen 4 billion pesos. Ang grand total ane 51.2 billion. And all for what? Kay gatong murag tumboy nga wa pagibolbol, nahadlok sila ato. Ngayon yung mga congressman, gana kabalo man kung masambugiro pamuana niya, ano motuo mamuana ng bataan na. Ginoo ko, ani ba? Kamo mga kung, ako mayor man ko, makay ko'y labo sa legislatura, kapoy po na di ay. So una bitaw, vice mayor ko, di ba, anak na may projector di as likod.
Ya, ana City Council bana mo kay na mga konsehal alam sige kuan ya. Mo sige ka nang unsa bitaw upos ko na paghuman mo ko sponsor day gihapon wa gihapon. Ni, mana ako mo talikod. Unya, naman na din projector, matuog na ko ana. Unya, makadungog ko, I so move your honor. Mataday ko, oh, there's a motion ba? Wow, gina diha eh. Kapoy gina. Pero kung ginaingon ba, kamo mga congressman, basic lang, paminawan ninyo inyong mga constituents. Labi na katong Resibo. Mga Bisaya man ako amakan, gadtong 2016, overwhelming man gid ang boto nga nakuha diri ni former President Rodrigo Roa Duterte. Paminawa ninyo ang inyong mga constituents kung unsay gusto. Naapay usa manggod, makasabot ko ninyo. Kay kabalo ko, kihaan mo. Kay naa may threat, kung dili COMELEC case, kasuhan nila ang mga congressman o wa takabalo unsa. So mao na murag kaning mga pagkasindikato aning administrasyon ba, murag mapya bitaw. Kay kita mo anang salidang godfather. Katong ingon si Don Corleone, I'll make you an offer you cannot refuse. Mo nang kasabot ko ipit yung gayo. Pero for once manggod, suwayin ninyo, ipakita ninyo, baruganan lang. Kay total, ug dawaton ninyo ni, kamo mga congressman, ug dawaton ninyo ni, tanaw ninyo, mausa bagyod dayon ang kinabuhis tao. Kasagaran sa to, trabahante ramang gihapon. Unya, isakripisyo ninyo ang inyong garbo ninyong pagkabisaya, ang kamatuoran, ang hustisa, para lang ani, kwarta. Mauna, wagay, kahumanan ang problema aning politika sa Pilipinas. Kay puro transaksyon. And for once, I ask you, ipakita ninyo sa inyong mga constituents nga bisang pagwa mo'y kwarta, kaya ninyo barugan ang prinsipyo ninyo. Ako, swerte ko sa Davao. Kaya akong amahan, wa gianad ang mga dabawin nyo nga pag-abot sa eleksyon, gatag-hatag o kwarta. Mo na hantod garon, wa man ko ilaing pangampan nga sa Davao. Moingon ra ko, sa na ako dere, taman sa gusto ninyo, na ako. Pag di na mo, ayaw mo kay di ninyo pwede anaron nga kada eleksyon, paliton ninyo ang boto kay magtugtuyok rataan na. Mauna, pag-abot aning mga ing-aning butanga nga hadlokon sila sa kwarta, di sila makadili kay gianad ninyo mga tao nga paliton ang boto. Suwayin ninyo ug nagyud mo'y gusto mahitabo para sa kaayuhan sa inyong lugar, para sa kaugmaon sa inyong mga anak ug sa inyong mga apo, isulti ninyo sa entablado ug mutagan mo, unya ug makalingkod mo, buhatan ninyo. Mao na ipakita ninyo sa inyong mga constituents. Di ba? Suwayi lang, bisag ka usa, kay gugmahon mo sa tao, ug di mo biyaan, ana. Amo bitaw, kamo na diritanan. Nga nung niaman mo, kay kibaw ko, kay ilamang yun ko sa kuamahan, dili lang to, nitong pagka-presidente, aron mahimong presidente, magpadagan o gobyerno, di lang kana, pero for the most part of his presidency, because he loved you, the Filipino people.
Kadto, ako amahan, sobra ka nationalistic. Ato Tuwa dito sa, tinuod man na. Mo bitaw, makita meron, anak ko matay kada makita, anak ko amahan ba? Kuyaw gid ni siya. Kuyaw gid ni siya. Kaya kung ako, bot lang, punta ka balo, kaya wamo ko nga pero niuli gyud to dire to prove his point because he could have gone anywhere. Niuli sa gikan og Hong Kong bisag kibaw siya nga kwaon gyud sa pasakyon sa eroplano ihatod sa dito sa Hague. You know, because what he said, and I will reiterate, he is not a Filipino for nothing. Mauna ba? Maunang hantod karon na inherit sa akong igsuon ang gugma nga gihatag ninyo sa ako amahan na inherit sa akong igsuon karon. Mauna ako magpasalamat ko. Kining Rage Coalition balik usa ko diri nganong niata karon mag-consolidate na ta. Daghan man gyud tang mga maot kay batasan diri patay ako. Kinanglan magkasinabot na taron, ha? Kaya nakadungog ra pa ko nga medyo mga hayop yung mga animal kay mo diri, ha? Mo tanawar ako giganahan pod. Kami among kagikan si Buanon pod, impugong ko, ambugiron po ko. Pero di kanang magsinabta na ita, maghugpong ta kaya ang atong principal ni deklara na nga mudagan og presidente karon 2028. O niya ayaw sa mo pagbugno kung mudaog na to atong presidente si Inday Sara, pagbugno na po magbalik diri hala bahala mo. Ako'y mag-referee ninyo. Nya, tagaan tamog trophy pagkahuman. Ay, second place, first place, third place. Oh, sa Aaron Cuneta. Di ka rin maghugpong ta. Daki nang lang magkasinabot ta. Iset aside sa nato mga pagkahilas ba? O yeah. Kuhaan na. Bitaw, paminomos ko. Kay ato tininood man Kanang kinanglan gyud ta mulihok na karon. As early as now, manglihok na ta. Unya, unsa may kontra gyud nato? Klaro, natural. Pero ang kini ang kontra nato, di nato gunit ang mainstream media. Para bitaw nakikita bitaw ko ganiha sa audio sa banay ABR presentation. Itong baha sa dere, grabe man day kaayo. Karon kita, wa man gito. Mura magkanang gi-downplay man nila ang tagrabe sa nahitabo dere sa baha sa kuan. Sa Cebu, wa mo kitaan ang nanggawas na sa mainstream media naa, but partial. Pero nakakita ko grabe magiday ang nahitabo sa inyo and I really feel very sorry for what happened to you. Dili ato ang mainstream media. Muna kita total timanin ninyo ang 2016. Akong papa, uway kwarta, kinsa mo musuporta nga mayor taga Davao. Gikansawan pa nila nga ambisoso ra kaayo nga gusto mo dagang presidente. Pero giingon man niya manggod kung unsay kinahanglan sa Pilipino. Ang naghimo sa mga tarpaulin, kamong mga tao. Ang nangampanya niya, kamong mga tao. Ang ninggasto og pagkaon, ninggasto og gasolina, kamong mga tao. Nya na kaday lang isog ra kay ka. Maisog siguro ni maisog. Asa maisog be? Ay mo pangaway ha. Kani kuan.
unsay style sa kontra. Kay nomdo mo, mao lang gihapon karon. Puro pang daot lang gihapon, unya makakitag plato gani butang og tubig dito mo inom. Unya mag-traffic dayon diha ana-ana traffic. Maura na paste lang yun. Uy, tama din. React na po ni Malacanang. Mo ni akong gusto. Ikapoy mo kuha na nila eh. Ni-react na ito si John B. Cremulya nga pisot ko no ko. Basig. Pero ako ipatanaw siguro niya kung para makibaw yun siya. Di, mabitaw gani nga nagpodium ko ba kay kabalo na ko na mga buang diya nga picture na ako ugits. Still lang yun yung mga kini mga DDS yun no mga wagi may buot ba. Pero mo to kung kuan, mo tong mensahe para sa mga katong nagalanganin pa nga mono sa impeachment para sa mga congressman diri sa kuan. Ako makasabot ko ninyo mo kagol ana. Pero ako to makasabot. Ang problema diha, makasabot ba ang mga Cebuano sa inyong pilion nga desisyon? Mora gyapon, namoy kwarta. Ani mo guni, cycle man cycle. Namoy kwarta, kadawat mo. O di, sunod eleksyon, malit na po magboto. Unya, kay ang mga Cebuano, maka-Duterte man kayo. Ang imong giginansa nga dawat imong kwarta, dungag ka, malugi, pagigag samot. Suway daw, ay dawatan ang kwartahan niya, barugi ang kagustuhan sa mga Cebuano. Pero timanin ninyo ha, katong gikan sa sinugdanan palang yudaan. Dato si QT o si PJ. Si Honorable QT, Honorable PJ. Panggaan ninyo. Panggaan na ninyo mga tawhana kay sa anak magyuna murag first love ba, di ba? Kamutan nan di igin mo kalimot sa inyong first love na patay masumbagan gid mo paguli. Pero anak gyud na ganang lisod na sa sugod, wa mahadlok, barog ni pili yun. Ayaw, panggaan ninyo kay dili lalim, labi na sa ingon aning nga sitwasyon, sama sa ingon ni Mike ba nga, diktadorya man gyud ni. Ang problema lang, ang amahan, hawd, bright o niya, kontrolado kaayo tanan kani adto. Matod pa sayahang igsoon, adik kaning junior. Mo na ga-attempt sa kana mahimo. Kay ba magod mo? Kini mong tawhana ba? Sa iya kang pagka-adolescence ba? Diktador maguna siya. Iyang amahan. Maunay nakitaan niyang politika. Maunay na purma siyang hunahuna nga pag siya mahimong presidente, mao po iyang sundugon. Wa may nahibawaan. Muna pagpaminaw, ako nagyog ko'y paminaw ani niya nga naagyo ni kalagot sa Pilipino ng tawhanan ni. Inganong pasagdan man na nimo mag-antos mga tao in town. Presidente pagyug ka. Naanay kalagot sa mga tao na kay gipahawa sila eh. Gipahawa sila katong 1987 na EDSA Revolution. Kisa ba ito litok og revolution so na? Ang ganiha? 1986, wala ma'am. Sorry. Hindi talaga ako nag-aral ng maayos nung nasa eskwelahan ako. Pero at least isang taon lang naman yung mali ko. Nanay kalagot na sa tao. Manaingana na siya. Pagtanaw niya nga dili kuan sa iya ka, dili kuan ka, kalaban gyud ka. Di man nga na dapat ang kuan. Kay sa Davao bitaw. Kani akong gibuhat sa Davao. Una na ko lingkod, daghan ng loods ko Ang hugpong sa taong lungsod, mamanay kasagaran yung mga kuan dia, kapitan ana.
Gitawag na ko ang mga kapitan sa among kontra, si Nograles. Unsa akong giingon? Ingon ko nila nga, dahil mo dire, mag-istorya ta, wa na ko sila gi-recruit. Wa na ko sila gi-recruit. Na ay tabang ang City Hall, ang opisina nako para sa inyo, aron makalihok mo sa inyong barangay. Ayaw mo guot, kikibaw ko mga Nograles mong dako, ayaw mo guot, ayaw mo apil sa mua, unya, panahon gani, nga mudagan inyong amo, balik lang mo dito. Kundi na malik sila. Pero, ani man god, ang punto diha, og panahon gani sa trabaho, ayaw sa gulig politika, kay ang masakripisyo ang tao. Unsa ang paglihok sa imong administrasyon kung pabor-paboran nimo imong mga kauban ra. Trabaho ba na responsibilidad na sa usa ka elected official. Ang politicking is not part of the duties and responsibilities of an elected official. Unya unsay gibuhat aning Bongbong Marcos. Why lain hindi magsigilag buhat o pamaagi nga matangtang si Vice President Inday Sara Duterte. Pero ang kabalo mo matuo ko din na matangtang kay naam mo. Mauna, kabalo mo, miscalculation yun na sa ilahang part ng kuan, kaya ilang gibuhat. Di ba, kuan, Dining Cebu, gusto nila tungaon. Kumusta yung gobernador dere? Okay ba? Paghilo mo eh. Kumusta lang ganita? Anong sa mamataon mo? Hindi ta mag-speculate mag-unsa ana ha. May baw ana tumoy kana may election terme. Oh, ana ra man na. Demokrasya man ta. Ang demokrasya gani nakanindot pod gyud ana ang every elections form of cleansing na. O kung wa ta makauyon di mangita na pataglain ana ra. Ana ra man na siya. Musta ra gani ta kuan ani. Pero mao lagi na ba, o balikon na ko itong ganiha, imagine, they are going to spend more or less 51.2 billion pesos sa ingon-ani nga sitwasyon sa ekonomiya sa Pilipinas karon. Kung ihatag na lang na nimo, pareha atong nalitok ganiha nga tangtangon ng VAT, i-subsidize nimo ang transport industry karon. Nagkalisod ang tao. Diha ta nagka-problema. Pero unsa may tanaw ninyo? Modaog si Kuan, Inday Sara karon 2028. Sige lang kay og di gani gyud daghan man ko kuan tanduay dito sa Davao ato mainom na lang ta. I would like to recognize the presence of Mr. Chavit Singson, sir. Kani idol ko ni. O idol ko na. So, muna na naman tadre, no? Media, dili na to kaubana, mainstream media. Muna, grassroots level ta, kadto mga tanawa ni ilang gibuhat mo ni katawanan kayo. Di ba,
for the first 3 years nga nagsugod ang kanang ilahang pandaot sa kong igsuon kang Vice President Inday Sara Duterte.